Team Tipang... Ay, wait lang! Mga bossing, ito po ay galing sa kung saang pagbabalita. Frontline, ayan. Frontline, maraming salamat dito sa inyong balita. Ipaparinig lang namin doon sa mga kapatid naming mga DDS. Ano? At doon sa mga bantot vloggers nila. Pero syempre ho, mga kababayan, papakinggan ho natin, tatanggalin ko na rin itong video. Pag ito yung mga balita araw-araw na mapapakinggan ho, mga bossing, ng mga DDS, nako. Ang sarap iuntog ng ulo sa pader. No, yung sinasabi ho nila na sila ay palakas ng palakas, hindi mo ho alam kung nakakita o nabagsakan ng mga bulalakaw yung mga yun eh. Tapos naaning yung mga utak eh. Para sabihin nilang palakas sila ng palakas. So eto, pakinggan nyo ho mga kababayan yung balita ng Frontline. Alyansa na sa bagong unit team ni Pangulong Bongbong Marcos ang Nationalista Party ng mga Villar. Habang ang oposisyon na Liberal Party posibleng makipag-alyansa sa Makabayan Bloc. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Lumalakas ang mga kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ka-uniteam na nila ang lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Lakas CMD ni Martin Romualdez. Tapos? Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto at National Unity. Nationalista. Ano daw ho mga kababayan? Atras. Uniteam na nila ang lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto at National Unity Party ni Congressman El Rey Villafuerte. Kahapon, inanunsyo na rin ang pakikipag-alyansa sa partido ni PBBM ang Nationalista Party na chairman ay si Senator Cynthia Villar. Miyembro rin niya ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na nauna nang nagsabing mga kababayan, ganyan ho, no? Pag nakikita ng mga partido na ang inyong presidente ay kumikilos at ang kanyang administrasyon ay maganda ang feedback ng taong bayan, mga boss. Kapag kayo hindi maganda ang feedback ng taong bayan sa inyo o doon sa miyembro ng inyong partido, kagaya na lang po ng PDP, walang laban, alam ng taong bayan, nandoon no, ang dating Pangulo at nandoon sila Bato de la Rosa, ayun, iiwanan sila. Dito ho, mga kababayan, mas lalong lumalakas ang unity. Mas lalong lumalakas ang suporta sa Pangulo. Paano nyo mapapabagsak ang Pangulo niyan? Di ho ba? Paano ninyo mapapabagsak ang Pangulo kung kayo wala na sumusuporta sa inyo? Ano yung sinasabi nyo yung mga kandidato nyo malaki ang pag-asa na manalo? Saan nyo ba kayo mga bantot vloggers? Saan nyo ba nakukuha yung mga ibinabalita ninyo? Yung mga binablog ninyo? Haka-haka nyo lang? Sige, mga DDS naman na makikinig sa atin, hayaan mo na. Sabihin mo na, malakas pa din tayo. Pagka sinabi pa nating pahina ng pahina, baka yung mga yan magsilipatan din sa kabila. Di ba? Tutuloy ko, ha? Tatakbo ulit siyang senador sa 2025. Ayon sa kapartido nilang si Congressman Ace Barbers, hindi malabong maging bahagi si Amy ng binubuong Uniteam senatorial lineup. I have no doubt kasama. Wait lang. Kasi nga daw, parte o kasapi sa partido, no? Sa partido ng pangalan ng mga Villar, si Senator Amy Marcos, mga bossing. So, hindi daw imposible na nasa lineup ng administrasyon si Senadora Amy Marcos. Nabanggit ko na ho yan sa mga vlog natin nung mga nakaraang araw. Sabi ko nga sa inyo, no? Ako, although maglatag ng 12 senador ang administrasyon, hindi ko lahat yan iboboto na. Kagaya na lang ho nung nangyari nung nakaraang eleksyon. Yung mga senador ho doon, 12.
No, ngayon ho kinakalaban na ang dating ang Pangulong Marcos ngayon, mga kababayan. Kung yung mga nandoon, mga bossing, kagaya na lang nila Roque, ngayon okay lang sana kung kumontra sila sa Pangulo Pero yung may katotohanan. Pero kung pagbibintang lang ho ang gagawin nila, mali ho. So ngayon, mga kababayan, hindi ko iboboto yan 12 na yan. Tatanggalin ko yung sa tingin ko na kapag katapos ng eleksyon ay magsisibaklasan din ho yan at kokontra na naman ho sa Pangulo. Yung kontra na sinasabi ko ho, mga kababayan, na puro pagbibintang ho na walang sapat na ebidensya. Tatanggalin ko ho yun at hindi ko iboboto. At pipili siyempre may pagpipilian ka pa. Yung mga kandidato ng PDP. Hindi ko iboboto din yon. No? Boboto ako doon sa mga opposition na ang alam ko kapag ang presidente ay maganda ang ginagawa, sila ay nakasuporta. Uulitin ho natin, maganda ang may opposition ho sa isang gobyerno kasi nagkakaroon ng check and balance, nababalanse ho lahat, mga kababayan. Iho ba? Kasi ang tunay na opposition, ang hangad din ho niyang mga yan, mga bossing, mapaganda at mapaunlad ho ang Pilipinas. Hindi ho kagaya nung Pogosisyon, hindi ho kagaya nung Pogosisyon, mga kababayan, puro lang ho yun, paninira, mga bossing. Kilala nyo na kung sino yung mga Pogosisyon na yun. Batang Pasaway, shout out sa iyo. Ma'am Lorelai Jesener, shout out sa iyo. Ang sabi ni Mark Collies, kapangalan ko pa to Anong nakakahiya yung sinasabi mo? Di nakakahiyang maging DDS ngayon. 'Di ba? Sabi ni Elma Liego, kahit lineup ni PBBM si Aimee, di ko yan iboboto. Tuloy ko na ho ito Presidential sister, si Senator Aimee, no? Kasi Okay. she belongs to Nacionalista Party. I am pretty sure if she's an incumbent senator, I'm pretty sure that kasama siya sa slate, no? No? Unless, hindi ko alam kung ano yung, but my honest opinion is kasama siya. Bukod kay Senator Aimee, posible rin daw tumakbong senador ang anak ni Senator Cynthia Villar na si House Deputy Speaker Camille Villar. Samantala, hindi pa rin tiyak kung sasama ba sa pagbabalik ng Uniteam si Vice President Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Tingin ko, gigitna ho yan, mga kababayan. Gigitna, no? Yung sasabihin niya sa taong bayan, nasa gitna. Pero ho, deep inside, syempre doon yan sa kabila. Nandoon yung mga kamag-anak, no? Minsan na ho natin siyang namataan na sumuporta, mga bossing, doon sa mautog rally nila. Minsan na natin siyang namataan na pumunta at sumuporta, no? Kontra sa gobyerno, mga bossing, sinisigaw nila doon, BBM bangag, tapos nandoon ang Inday Sara Duterte, hindi nga lang pumanik sa entablado. Pagsuporta ho yun, doon sa mga kabila. Shiro Kansaki, shout out sa iyo. So, kaya po, doon sa mga bantot vloggers, tigilan nyo na yung panloloko dyan sa inyong mga subscribers at mga viewers. Sinasabi nyo, napakalalakas ninyo, taas nyo ulit kilikili ninyo. Baka mabantot na yan. Baka yan ang malakas sa inyo. Hindi yung mga politiko ninyo o hindi yung mga sinusulong nyong kandidato.